Okay, magandang hapon po. Tayo po ay nagla-live sa ngayon para ipaglaban ang batas. Sinabi ni Erwin Tulfo, sometimes we need to bend the law if only to follow the will of the people. Ay, itong ganitong tono ng tao to, gusto niya batas ng mga unggoy. Yan si Erwin Tulfo na nanalo ko do. Hindi ko alam kung totoong nanalo yan. Pero ang yabang, dahil daw ang sigaw ng tao sa rally sa Luneta at saka sa EDSA ay ibalik ang pera sa flood control, ay dapat daw hindi nasundin ang batas. Ang batas kung paano maglalagay ng witness protection program. Ang batas po kasi ay nagsasabi ang sinuman ay pwede mag-apply na sa witness protection program para magiging state witness. At para ka magiging state witness, ay kung kwalipikado ka naman, ay pwede kang tatanggapin ng DOJ at irekomenda sa korte or pwede kang mag-apply sa korte. Ngayon, ang pangyayari dito ay ayaw ni Remulla i-entertain ang aplikasyon ng mag-asawang Diskaya sa pag-apply ng state witness kasi may pinapaboran. Ang totoo dyan, pinapaboran nila si Bryce Hernandez at papaboran din nila ng bandang huli si Alcantara. Kasi bakit? May pinoprotektahan sila. Ang pinoprotektahan nila ay si Romualdez. Ganon lamang po. Ayaw nila na madiin si Romualdez. Boss ni Rapi Tulfo tsaka ni Erwin Tulfo si Romualdez. So sa pagproteksyon nila kay Romualdez na siyang pinaka-guilty sa lahat, ay ayaw nila, hinaharangan nila ang pag-apply sa Witness Protection Program nung Diskaya na mag-asawa. So ngayon nakikita niyo bakit? Kasi nung unang araw ng hearing, pangalawang hearing ng Blue Ribbon Committee na si Marcoleta pa ang chairman, ay nagsalita si Curly or Francisco Diskaya na sinasabi na ang isa sa pinakautak ay sa flood control, mga anomalya, ay walang iba kundi si Saldico at saka si Romualdez. Nung masabi nun, nung araw na yon ay naghanap sila, gumawa ng paraan na ikudita nila si Chis Escudero. Si Chis Escudero kasi madali lang ikudita, na iwanan siya ng kanyang kapwa senador sapagkat may issue din siya kung nakatanggap din siya sa flood control project. Na tandaan mo, na inamin din ni Chis Escudero na tumanggap siya ng 30 million mula po sa kanyang kababayan na si Lawrence Lobiano na may-ari ng Centerways Construction na nanalo ng ilang bilyon na mga flood control projects. Tapos, ang kasama niya si Joel Villanueva, si Joel is Lord, ay naturo din, nakasangkot din siya sa flood control project. So, kaya madali silang napatanggal at namayani ang grupo ni Tito Soto. At dahil doon na sinamantala nila na gano'n na sitwasyon, nang inagaw nila, pinakaunang committee na inagaw nila ay yung committee ng Blue Ribbon na hinahawakan ni Marcoleta. Ang kasunod sana noon ay sumulat pa ng paghingi sa pag-endorso sa pag-apply sa Witness Protection Program itong mga Diskaya na pinirmahan ni Marcoleta ay kinontra nila ni Soto. Very obvious naman, Tito Soto. Pinoprotektahan mo si Ninong kayo pare-pareho ni Big Suberi sa ni Arjo Atayde at tika Main Mendoza nung kinasal sila doon sa ba kinasal? Sa Balisin?
So anyway, ang ilang milyon na gastos sa kasal na yon ay nanggaling yun sa flood control project ni Arjo Atayde sa 1st District ng Quezon City. So ngayon, ibig sabihin po, proteksyonan ni Soto ang kanyang inaanak na si Arjo Atayde maliban kay Tambaluslos. Bakit? Kasi binanggit din ni Diskaya na binigyan niya rin ng pera si Arjo Atayde. So ngayon, yan ang pinaka-problema ni Tito Soto. Apektado ang Itbulaga. Kasi si Maine ay galing sa Itbulaga. So alumni sila ng Itbulaga. So ngayon, ang pinanggalingan nila ay school bukol. So inagaw nila kay Marcoleta na isang abogado ang Blue Ribbon Committee. O tingnan mo naman, ang ginawa, although maayos ang ginawa ni Ping Lacson, pero makita mo ang layo ng diskarte ng abogado kumpara sa Police General sa pagpatakbo ng tinatawag na Blue Ribbon Committee. So ito naman, nung argumento sa Blue Ribbon Committee, kasi nga, ang ginagawa nila para maharangan ang pag-apply ni Diskaya sa Witness Protection Program at saka sa magiging state witness ay lagi nila ini-impose si Tito Soto, si Ping Lacson at saka pati si Boying Remulla, ibalik muna ang lahat ng pera bago mag-apply ng magiging state witness. Alam mo, wala sa batas yan ang pag-apply ng state witness ay hindi po nakalagay sa batas na kailangan ibalik muna ang pera. Bakit? Anong kaisipan ng batas? Ang batas po ay nag-iisip na hindi sa lahat ng pagkakataon ang magiging state witness ay may perang pinag-uusapan. Halimbawa, si Diskaya, marami siyang naipanalong construction at maraming pera na ipon sa substandard. So, ibibigay ba kagad ang pera? Hindi. Bakit ibibigay? Kung ibibigay kagad, magdulot yan, magbukas yan ng opportunity. Ang batas ayaw maglagay ng isang requirement na isauli ang pera. Wala po. Kasi hindi naman lahat ng krimen may involved na pera. So, ibig sabihin po, kung may pag-usapan sa pera, ay sa pagkatapos na pag-apply, pag-usisa, sa huli na yan, pag malaman ng korte kung magkano talaga. Kasi bakit? Kung hahayaan na lamang natin si Remulla ang magsasabi kung magkano sa uli, sinasabi ko nga magbubukas naman yan sa korupsyon. Bakit? Sasabihin niya, bigyan mo lang ako 5 bilyon. Pero ang totoong halimbawa, pera na dapat ibalik ng mga Diskaya ay 10 billion. Ibalik lang 5 billion at kikita na sila. Ganon po ang mangyari kapag pinayagan natin ang gusto mangyari ni Remulla tsaka ni Erwin Tulfo na kailangan ibalik mo na pera. First of all, paano mo ibalik? Hindi mo pa nga alam kung magkano ibabalik. Mag-umpisa pa lang. Tanging korte labang makakaalam kung magkano dapat ibalik. Yan po ang diwa kung bakit ang batas ay hindi nagsasabi na bago maging state witness ay dapat ibalik muna ang pera. Sabihin, kagaguhan. Gusto nilang kumita. Mag-extortionist talaga kayo. Ito naman si Erwin Tulfo. Sabi niya, batas ng unggoy ang gusto niya. Kailangan sa uli mo na. Kasi bakit? Narinig mo ba yung rally? Ibalik ang pera, ibalik ang pera. Sasabi niya, nung nalaman niya na sinasabi ni Attorney Rodante Marcoleta, bakit may pagpipilitan yan? Wala naman sa batas yan. Aba, nagsalita kagad si Bobo na batas unggoy. Sinabi niya, sometimes we have to bend the law in order to follow the will of the people. Ano ba talaga ang will? Yung kung nagsigaw kami, andun ako sa rally, ikaw Erwin, andun ka ba sa rally? Wala ka. Hindi natin masabi kung ano ba talaga gusto ng tao unless tinanong mo sila isa-isa at
tali ka kung sino mas marami ang gustong magyari. Ang puntos lang dito, ang batas ay dapat sundin. Para ang batas ay patas ang labanan, lahat ng mga mahirap at mayaman, kung susundin lamang ang batas, ay walang maagrabyado. Kung ang batas nagsasabi ay hindi kailangan na isauli mo na ang pera para magiging state witness, ay dapat gagawin nyo yun, sundin nyo yun. Kahit ano pang katwiran mo, Boying Rimulya, Erwin Tolpo, pati si Rapi Tolpo, nakikialam din. Pati si Ping Lacson, ganoon din ang linya. Pati si Dito Soto. So, kayo na mga tao, nagsenador pa kayo, hindi nyo sinusunod ang batas. So, kung ganoon ang sistema natin, ano na lang gagawin natin? Magiging ano na lang, anarkiya na lang tayo. Kung sino matapang, siya na lang masusunod. Yan po ang nangyayari sa ginagawa ninyo ngayon. So, ngayon, ang isa pang iniisip ko rito, kung bakit kinukontra ninyo, ay sapagkat gusto ninyo protektahan si Tambaluslos at saka si Saldico. Ngayon, kung gusto ninyo protektahan, kaya inaayawan ninyo, kinukontra ninyo na si Carly Diskaya at saka si Sara Diskaya ay titistigo ng buong buo. Ngayon, kung ganun hinaharangan ninyo, ibig sabihin po, simple lang, ayaw ninyo dahil madadali ang amo ninyo, ang kaibigan nyo, kumpare ninyo. So because of that, ang gusto ni Erwin Tulfo ay batas na mga unggoy. Palakasan kung sino matapang, siya ay masusunod. Itong klase itong taong ito. Peke na nga pangalan mo, Amerikano ka pa eh. May citizenship ka pa na Pilipina ka, na Amerikano. Mas ganun ka, hindi ka naman Pilipino. Grabe itong mga nung Erwin Tulfo na to. So, anyway, nais ko rin lang sinasabi sa inyo yan para malaman ninyo kung anong klaseng pagkatao nitong Erwin Tulfo. So, ngayon, ang talagang pinagsalitaan ka ni dating Justice Tiham na mali yan, dapat the rule of law must be followed. Ang batas dapat mamamayani. Hindi pwede po yung ginagawa mo na batas mo ang gusto mo, sundin mo gusto mo. Kung sa tingin mo ang gusto ng tao ay iba, gagawin mo ganon? Anong klase ka? Ngayon, pag-usapan na rin lang natin ang argumento nila, di ba kung mag-people power, wala na batas-batas? Kung yan po ay kung manalo ang people power, ay sinasantabi, kung halimbawa may nag-rebelde, nanalo ang rebelde, ang batas ng rebellion ay sinasantabi. Hindi naman yan rebellion ang flood control projects. Napakaugag mo talaga, Erwin Tulfo. Ano ka pa? Hindi ka ba nahiya sa ginagawa mo? Hindi mo naman pala alam ang rule of law. Kabastos sa'yo. Ngayon, nais ko lang din i-take advantage ito. I-anunsyo ko kung sino man dyan ang malapit sa Supreme Court. Pakisabi po sa Supreme Court na mula kaninang alas 10 ng umaga hanggang ngayon na nagsasalita ako, ay sira po ang computer systems ng Supreme Court. Hindi po makabayad ang mga tao na nag-apply na mga babayarin kagaya ng certification fee. Hindi rin sila makabayad ng piyansa. Kaya ang mga akusado na dapat nila ilalabas ngayon ay reset mo na. I-reset mo na, bukas mo na. Sana aksyonan nyo sa Supreme Court ang inyong system na e-payment system ay hindi gumagana. Doon ako galing sa Quezon City. Ang mga tao ron umiiyak doon, ang mga taong may papiyansahan, hindi makalabas ang kanilang akusado dahil hindi tatanggapin ang pagbabayad nila dahil sira ang sistema. Ano ba ito Supreme Court? Akala ko ba justice delayed, justice denied? Ngayon dahil lang sa sistema, justice delayed na. Paano makalaya ang mga taong dapat makalaya? Hindi naman sila papalaya ng korte sapagkat hindi pa nakabayad ng dapat bayaran. Anong klaseng sistema ito? So, ngayon, nais ko lang din idiin ulit, Mr. Rapi Tulfo, Mr. Erwin Tulfo, dalawa kayo na mga halang ang kaluluwa.
Huwag kayo magsasabi ng Tulfo brand of justice inyo. Isa lamang kayo ng mga hamak na extortionist nung araw. I-extort kayo sa, sabi ni yung na sumulat laban sa inyo, Sining Santos. Nang-extort kayo 640,000 a week mula sa customs. Grabe kayo. Nagmamalinis-linis kayo. Tapos magbumura-mura kayo. Akala nyo malinis kayo. So, ngayon, ang kinamasasabi rito, huwag mo nang ulitin yan, Mr. Tulfo, na i-insist nyo ang pagsira sa batas. Dapat kung matalino ka, inalam mo, magtanong ka sa sarili mo, bakit ang batas sa Witness Protection Program at saka sa pagiging state witness ay hindi naglalagay na kailangan mo na isauli ang pera. Dapat ang tanong ka, bakit ganon? Una, bibigyan kita ng sagot, hindi lahat ng krimen ay may pera na involved. May krimen na murder. So, pag ikaw testigo sa murder, magbo-volunteer ka na maging state witness, kailangan mo pa ba isauli pera? Wala ka namang perang ginamit doon. Okay, sa flood control projects, may mga nag-apply na magiging state witness, pag state witness ka, ibig sabihin, maaring ikaw ay payagan na huwag ka nang ikulong kapalit ng testimonya mo. O ngayon, si Diskaya nag-apply kapalit ng testimonya niya. Nireject ka agad nila. Hindi outright, outright hindi pinirmahan ni Tito Soto. Masyadong siloso na yung application, endorsement sa application nila ni Diskaya. Hindi niya pinirmahan. Ano bang ibig sabihin niyan? Dahil kumpare mo sa si Tambaluslos, nung ikinasal si Arjo Ataydi